Okay, sir, doon. Para magsimula na po tayo. Derek, para makakanta din kayo. Mamaya, pagkatapos ng kanta, buksan po natin ang ilaw. Kaya po, malaya kayo na sumayaw. Malaya kayo na tumaas ng kamay. Malaya kayong gumalaw. Tandaan natin, hindi tayo nagpupuri kanino? Sa katabi mo. Hindi kayo nagpupuri para sa amin. Nagpupuri tayo para kanino? Para sa Diyos. Amen. Katawan, upang sabihin ng ating Diyos na buhay. Patayin nga po ng inyong mga kamay. Kaway-kaway. Ayan, tapos kamay. Ang mga paa, pagsak-pagsak po sa ating mga paa. Ating mga perang, kembot-kembot. Sapagkat, ang lahat ng lakas at ibibigay sa Panginoon ay umawag ito, ibabalik niya ng sobra-sobra pa. Kaya naman, nawawit muna tayo ng Christmas song para
Hindi lang po tayo basta nakatayo, tayo po ay aawit, tayo po ay sasayo ang tulong dahil sa Panginoon. Kaya, inayahan ko ang bawat isa na gamitin ang handog o katawan upang sabihin ang ating Diyos ng mga. Sapagkat sabi dito sa wiki, natatakpo tayo, ngunit hindi tayo mahahawa sapagkat ang Panginoon ang magre-restore ng kalakasan na mawawala sa atin. Kaya dapat siyang purihin, kaya dapat siyang sampahin ngayong umaga ito sapagkat siya lamang ang tunay na Diyos. Kaya po, gamitin natin ang ating buong katawan. Nagtitin mo ng inyong mga katabi kung ayaw nila sumayaw. Encourage po natin ang bawat isa na umawit sa Panginoon sapagkat hindi tao, hindi ka kaya ang inyong dito, hindi ang magawa ng personal na relationships. Okay, boy naman sa labas. Kawayan niyo po kami sa pag-awitan. Bago tayo kawayo, pero bilang pagsuko sa Panginoon, tayo po'y manalangin. Tayo po'y lumubog manalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu sa pangalan ng Jesus. Nandito po kami Panginoon sa iyong harapan, God. Upang nagpakumbaba kayo mo. Kung naman kami nagawang kasalanan, naging sa isip, sa salita, sa gawa kayo mo, God. Dalangin namin Panginoon, ang bawat sa amin, kapatawarin mo po kami, at linisin sa lahat ng nagawang kasalanan mo sa isip, sa salita, sa gawa. At sa aming pag-awitan, God, dalangin namin sa pagtaas sa aming kamay, sa pag-iindak sa aming katawan, away Panginoon, dalangin namin, dahil saan ito ay magalak sa aming Panginoon. Habang ang aming awitan Panginoon ay paakyat sa iyo, pataasin Panginoon, Lord, ibuhos po ang iyong masalaganang pagkakala sa aming Panginoon. Lord, batid niyo po Panginoon ang pinagdadaanan ng bawat isa, God. Batid niyo po ang mga hamon ng kanilang buhay. Dalangin po Panginoon sa oras ito Panginoon na ito ay ayusin mo na Panginoon. Kaya Lord, kung sino man dito na kayo naramdaman sa katawan Panginoon, declare Panginoon na siya ay magaling na. Hallelujah! Siya ay malakas na sa pangalan ng Jesus. Kaya Lord God, idalog ito yung kaligtasan sa lugar ng Panginoon at sa mga isa. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan, tayo po magsimulan sa ating awitan. Okay. Gamitan mo na. Thank you.
ang hindi kumain ng agahan, pero nakikita ko po sa bawat isa na parang hindi po tayo, wala po tayong energy at hindi po tayo nagagahan. So ulitin po natin ang kanta na may masigla puso sapagkat hindi po para sa akin, hindi po para sa kahit kanino nandito tayo makawin, hindi sa Diyos nating buhay. Isipin niyo po na nasa harap niyo ang Panginoon na inaakita niyo at kinalulugdan kayo ng Panginoon ngayong umaga. So, hindi po kayo sa akin titingin, hindi po sa mga away, sa mga dinays natin, hindi po. Sa Panginoon po tayo titingin. Ano po? So, gawin natin ito ng buong puso. Gawin natin ito para sa Panginoon. Pwede po ba yun? Pwede po ba yun? Sa likod po, pwede po ba yun? Ayan, so tayo na nakataya awit, hindi para sa ating sarili, hindi para sa Panginoon. Kaya ulitin natin yung mas masigla, yung mas gumagalaw at may energy. Ako
kasi hindi tayo makakamba, hindi tayo mababalsa. Wala man tayo mamaya. Lagi magpo-provide si Lord para sa atin. Ang kailangan lang natin ay pananampalataya. Kaya hindi tayo malulungkot, hindi tayo matatakot. Kahit nasa gitna tayo ng ating mga pagsubok, tayo nakakangiti pa rin sapagkat meron tayo Diyos na buhay na alam natin kasama natin sa laban natin sa Diyos. So taas na po dito lahat ng mga may problema. Taas ang kamay ng lahat ng may mga problema. Wala kayong problema? Sana all, walang problema. Ayan, sa mga nasa labas po, sino po dyan yung may mga problema? Ayan, so lahat po ng problema ito ay temporary lahat. At hayaan po ang Panginoon na kumilos sa inyong mga buhay. Let us surrender everything to the Lord sapagkat hindi po natin kaya nawala siya. So, itulog po natin sa Panginoon ang ating mga puso. Hayaan mo ang Panginoon ang manguna sa inyong mga buhay. At siguro, itinanda ngayon ng Panginoon ang araw na ito. Idulog natin ang lahat sa Kanya. Kaya, mga kapatid, umawin po tayo ng mga puso. Maaari po bang ibigyan natin ang ating mga mata? Kaya ito po ang pagpapala ng Panginoon. Gawin niya sa inyo ngayon. Ngayon mga kapatid, humigay ng kapatawaran sa Panginoon. Humigay ng pasasalamat sa Kanya. Kaya niyo po na gawin ng Panginoon na banalatahan ng ating mga Thank you.
part po sa kanya kung bakit po tayo nandito. Kung bakit tayo pinagpapalako sa bahay sa bahay. Kaya, mga kapatid, i-grab po natin yung oportunidad na makilala ang Panginoon. Kaya rin po ba yun, umawi tayo sa Panginoon para lamang sa Kanya. Hindi tayo aawit para matapos na ang service na ito, kundi aawit tayo upang tanggapin siya bilang sarili natin Diyos sa Panginoon. Sapagkat sabi dito sa awitin, wala siyang pagkakita. Iniwanan pa kita na walang katulad ang Diyos na ating sinasabagay ng Panginoon. Na lahat ng problema na inyong daladala ngayong umakit ito ay kayang tanggalin ng Panginoon. Sapagkat wala siyang katulad, siya ay nakila sa inyo. Kaya mga kapatid, kung yung mga nasa hindi pa nakakapagin na distract kayo sa relasyon sa Panginoon. Tapos, kayo ang kanyang rason upang pareho kayo mapalapit sa Panginoon. Kaya mga kapatid, nailahan ko po kayo muli sa ating uling awitin na ibigay po natin ang ating best para sa Panginoon. Sapagkat dumako tayo dito upang piliin siya upang sambahin. Bonus na lang po yung pakibigay sa inyo. Ang greatest gift na makatanggap ko po ngayon ay siya.
exemplary ko, Lord God, successfully ko, Lord God, the victory, Panginoon, sa pagkento rin yung mga anak, Lord God. Salamat sa iyong presensya, Lord God. Salamat ang bawat isa, Panginoon, ay malalang ang bawat sa iyo. Salamat, Lord God, at iwala ko siya patuloy ang mga Lord God sa aming soul. At i-bless po, Panginoon, ang bawat isa. At lahat ng mga Diyos, ang sabi na, Amen. Ayan.
Palakpakan muna natin ang Panginoon. Ayan. Pag-uwi po natin sila at itong tulang ito yung mga pagsasalila ng sa inyong si Jesus ay kinanganak. Tingnan po natin. Noong si Augustus sa at si Rhodes naman ang reino de isinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel upang dalawin ang isang dalaga sa Nazaret na nagngangalan Maria. Huwag kang matakot, Maria, pagkat kinalugod ng tahan ng Diyos. Magbibigay ka ng mga sa buhay at siya, Jesus. Asal sa iyong Espiritu Santo, dahil dito katawag siya at ang taas ng Diyos, ang kanyang pag-ahari ay gawin. Ang kasal mo siya Maria sa Bethlehem sa Juda upang magpaganak. Subalit wala sila natuluyan sa Bethlehem, kundi isang hamak na sausawan. Glorioso Panginoon, nagagalak ako sa Diyos na aking tagapagligtas. Ako'y abang alipin, naninilat niya. Mula ngayon, tatawagin na ako Pinagpala.
Inihayag ng anghel ang kanyang kapanganakan. Kinagayon, may mga pastor na nag-aalaga ng mga tuka sa bayan. Biglang nagkakita sa kanila ang isang anghel at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagliwanag sa paligid nila. Sa araw na ito, isinilang ng ikaw na magligtas ang Kristo Panginoon. Agad sila bumaroon upang makita ang sanggol sa sapsaman. Sinangkulan ang kahayag ng mabuting balita. We
nila ay galing sa Panginoon. Tama po ba? Kagaya po na itong simbahang ito po ay mula sa wala. Talagang panalangin po. Ang simbahan po ay hindi nakagastos dito. Ang lahat ng nagbibigay dito galing po sa labas. Hindi sila, tumutulong sila yung PCCI na Filipino Community sa US tumutulong dito. Nagtutulungan. Ibig sabihin, pag tinutulungan kami, kung kayo din ay nagtitiwala sa Panginoon, kung kayo din ay talagang umaasa sa Kanya, walang imposible. Ano man ang kakailangan nyo, ay ibibigay niya sa tandang oras. Ngayon po, tayo po muna manalangin. Dakilang Diyos, O God, salamat po sa umaging ko. Salamat, Panginoon, na kung saan hindi ka nagkulang sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga nag-perform kanina, Panginoon, talaga naman. Ito, Panginoon, ay nakatuon lahat sa iyo, Panginoon God. At sa oras ito, Panginoon, sa aming pakikinig ng mabuting balita, Panginoon, na yung mga salita, dalangin namin, God. Mag-usap ka po sa bawat isa. Kausapin niyo po kami, Panginoon. Kausapin niyo po ang mga lahat ng tao na grito, Panginoon, na kung saan ang iyong mga salita, Panginoon, ay nagbubungan ng kaligtasan, God. Kaya, Lord God, kumilos ko po sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kaya, Lord, ang iyong salita na ang pag-usapan, isirin niyo po ito sa aming puso at isipan upang malakaran namin ang iyong kalooban. Sa pangalan ng Jesus, Amen and Amen. Hallelujah. Ngayon po, sino nakapanood kanina yung drama ng mga bata? May drama po ba? Si Mary ay kinausap ng anghel. Tama? Tapos ang sabi ng anghel, ikaw ay magpupundis at nanganak ng isang batang lalaki. Anong tatawag? Jesus. Hallelujah. Sabi sa Acts, walang ibang pangalan na ibinigay sa sinong ng langit na ikakaligtas ng tao kundi si Jesus lamang. Sa John 14:6, sabi doon, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makarating kanino sa Ama kundi sa pamamagitan niya. So ganito po tayo ngayon. Si Jesus ay pinanganak. Tama po ba? Sino may jacket? May jacket. Pinanganak si Jesus mula kay Virgin Maria. Tapos, binalog si Jesus ng jacket. Lampin! Kunyari, lampin. Ang tawag doon na lampin na yun ay swaddling cloth. Pag sinasabing swaddling, yung binalog kay Jesus, yun yung lampin na yun, kasi yung mga Israelita noong unang panahon, pag sila ay nagtatravel ng malayo, meron sila laging may parang tumo, parang may lampin. Pag may namatay, ibabalot lang nila yung patay sa dala nilang lampin, tapos silbi. Ngayon, yung pinanganak si Jesus, saan si pinanganak si Jesus? Sa sabsaban. Grabe. Diyos na may-ari ng sanlibutan, pinanganak saan? Sa sabsaban, nagpakumbaba. Para kanino? Nagpakumbaba si Jesus para sa atin, para sa akin, at para sa inyo. Siya ang may-ari ng sanlibutan, hindi naman siya may panganak sa lasal libutan. Pinaw naman siya panganak sa magarang hospital. Pero hindi, nagpakumbaba siya. Tapos binalot siya ng lampina pampatay. Hindi nyo ba nakikita yung lamping pampatay? Na si Jesus bata pa lang. Sa'yo manika, bata pa lang. Parang na siyang pang-alay. Nakikita, bata pa lang siya, nakikita ng kanyang kinabukasan na mamatay siya saan? Para sa ating kasalanan. Tama po ba? Tayo makasalanan, tama po ba? Tayo makasalanan, nagkakamali tayo, nagagalit tayo, naiinis tayo. Pero, nakagawa tayo ng mga bagay, ng mga masasama, tama po ba?
Kinuha niya yan. Ang sabi niya, kung sino man ang sumampalataya at tumanggap at sumampalataya sa Kanya, ay pinagkuluban ng maging anak ng Diyos. Ngayon, sino sa inyo dito gusto maging anak ng Diyos sa asang kamay? Amen! Maging anak ng Diyos ngayon. Si Jesus, yung mga wise man, nagdadala ng tatlong regalo. Ano yung tatlong regalo? Binalot siya ng lamping pangmatay. Yung mga wise man, nagdala ng regalo. Wala, gold. Di ba ba? Tapos, ano yun? Pabango at frankincense. Insenso at pabango. So, pag sinasabing gold, pagkatapos ano para sa yung gold? Ang gold ay pang-alay sa hari. Tama mo ba? Ibig sabihin, si Jesus na pinanganak, hari. Tama po ba? Hari siya. Tapos ano sunod na ano? Pabango. Ang pabango saan? Kung si Jesus namatay, nilagyan siya ng pabango. Tama po ba? Para sa patay. Pabango. Pangatlo, si Jesus ang wise man, nagregalo ng insenso. Para sa insenso, susubukan niyo ba mag-insenso? Nag-insenso kayo para pagtaboy ng mga masamang espiritu. Ang insenso sa Biblia, ito yung kung saan pang-alay saan sa Diyos. Ibig sabihin, si Jesus born, namatay, nabuhay, pinanganak para mamatay sa atin. Nakita niyo ba yun? Kung sabihin ko sa inyo, sino dito gusto pumunta sa langit? Lahat dito ba? Lahat gusto pumunta sa langit. Pero ano ba ang requirement para pumunta sa langit? Religion ba? Walang religion makapagligtas. Ano ko ba? Kahit simba ka ng simba, hindi ka maliligtas. Ang makapagligtas mo sa iyo, yung tanging pagtanggap mo sa Panginoon Jesus at pagsunod sa Kanya. Naliligtas ka. At sa isang simbahan na kung saan nagtuturo ng tao. Ngayon, maraming tayong bata, ito ba? Maraming bata, mga nanay, maraming kabataan. Siguro naman mga nanay, mga magulang, ang mga anak mo ayaw mo mapangariwara. Tama po ba? Sino dito gusto ang mga anak ay mapariwara? Wala, dito ba? Alam niyo po ba? Para ang anak natin ay mapupunta sa magandang lugar. Mapunta mapapayos ang buhay, turuan yung anak niyo na maging sumunod sa Panginoon at sumunod sa iyo. Yan lang. Pag ang anak mo, hayaan mo na mabuhay ng makamundong bagay yan. Mag-iinom yan. Magbabarkada yan. Mapariwala yan. Mag-asawa ng aga yan. Sira ang buhay. Tama po ba? Pero kung anak ko, ipag-pray mo yan, samahan yan sa simbahan. Turuan ang simbahan yan ng tama. Kagaya namin. Dito simbahan na to, hindi kami nagtuturo ng mga bata na mag-inom. Bawal ko na mag-tradisyon ng mga kabataan ng bata. Bakit? Masisira ang buhay. Kaya nga po mga kapatid, maraming simbahan na kagaya dito na kung hindi naman magdala ng anak nyo. Pero kung gusto nyo ng anak nyo mapapabuti, samahan nyo ng simbahan dito. Ngayon po, type ito ngayon. Si Jesus, pinanganak para mamatay sa atin. Alam mo kung bakit ito walang tao? Mga kapatid? Bakit walang tao to? Kasi si Jesus ay buhay. Si Jesus ay buhay. Ibig sabihin, saan si Jesus kung buhay siya?
siya ay kumakatok, saan? Sa pintuan ng ating puso. Kung sino ang bubukas ay papasok siya at sasama sa atin. At ang sabi sa John 1:12, kung sino mang tumanggap at tumampatay sa Kanya, binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sabi nyo kanina, gusto nyo maging anak ng Diyos. Amen po ba? Magiging anak ka ng Diyos kung tanggapin mo siya na Diyos at tagapagligtas. Ang sabi doon sa Romans 10:9, we confess. Pag sinasabi natin sa bayan natin kasalanan, kapag siya, nalinis niya tayo. Pag sinasabi natin sa ating puso na siya ay Diyos, ina-admit natin na siya ay Diyos, manalig tayo ng puso na siya pinabuhay mula sa patay, maliligtas tayo. At tandaan mo ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Tama po ba? Ang pananampalataya ay ang paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, kahit gaano ka ba kasalanan, kung tanggapin mo si Jesus ngayon, maliligtas ka. Tapos magpapatuloy ka sa Kanya. Hindi pwede na kung saan tanggapin mo siya, tanggapin mo lang siya tapos balik ka sa mundo. Hindi yun. Maliligtas na ng tao kung tanggapin siya at mamuhay ayon sa salita ng Panginoon. So ngayon po, ito mo yun kung saan sino sa inyo dito na gustong tanggapin si Jesus na Diyos at tagapagligtas na sa buhay. Sino sa inyo dito na kung saan gawin paano mo maligtas? Inisip paano maligtas? Ang sabi sa John 14:6, siya ang daan, ang katotohanan ng buhay, walang nakarating sa ama, kundi sa pamamagitan nilo, kay Jesus. Sa langit, walang diretsyo sa ama. Tadaan mo na kay Jesus bago ka makarating sa langit. So, ibig sabihin, pag tinanggap natin si Jesus ngayon, at mamuhay tayo sa Kanya, maliligtas tayo. So, yan po, mga kapatid, sino sa inyo tumagal sa gusto tumagal sa pagkataas ng kamay? Wala itong sa pilitan. Wala namang mawawala. Tama po ba? Pero kung mananampalataya ka, tanggapin mo si Jesus at Diyos na maligtas sa buhay mo, maliligtas ka. Taas ang kamay. Yan po, at tayo po yung dalangin sa dalawang po sa aking sinalanan. Dakilang Diyos, sa umagang ito, ako po yung malapit sa iyo. Inaamin ko na ako'y makasalanan. At patawarin mo ako kayo. Sa lahat ng aking kasalanan na nagawa ko, mula noon hanggang ngayon. At ngayon pa noon, binubuksan ko ang aking puso upang pumasok ka na maging Diyos at sarili mong tagapagligtas. At salamat Panginoon na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Salamat Panginoon na niligtas mo ako. Pangalan ng Diyos. Tayo pumanin mo po. Ako po na lang. Takilang Diyos God, salamat po Panginoon. Sa mga kapatid ko rin, Panginoon, tumanggap sa iyo God, nalayan ko Panginoon. Sa pagtanggap nila Panginoon, hindi lang kung saan tumanggap lang, bago sila din ay mamuhay na ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ng Diyos, Amen.